It is now official. Ferdinand Marcos Jr. is the president-elect of the Philippines, while his running mate Sara Duterte Carpio as the new vice president-elect. Sisikapin po namin na ang tiwalang ipinagkaloob nyo sa aming tambalan ay magbubunga ng tunay na pagkakaisa. Senators have expressed disappointment over the collapse of the Marcos Duterte unit team following the resignation of Vice President Sara Duterte from the cabinet. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura. Putang ina ninyong lahat! At ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Presidente BBM, kung pwede nga lang, lahat ng mga pangako nyo sa mga mahihirap yung 20 pesos na bigas, na ito man din nyo napatupad. Kaya kung pwede lang, bumaba na lang kayo. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. I don't appreciate this kind of attitude. Lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. Imagine after 7 years, I've been completely freed or granted a full, complete freedom. Duterte should be prosecuted and convicted with the International Criminal Court and spend the remainder of his life in prison. Circular na pinirmahan ni General De La Rosa, doon po kami nagtaka kasi alam naman natin na yung trabaho ng PNP ay mag-case build-up. Kailangan natin ng mga leader na siniseryoso ang paglilingkod at hindi personal na interest ang sinusulot. At higit sa lahat, mga leader na may letter B sa puso. Bayan. Tara na! Ipanalo na natin ito! Ganito ba ang matalinong pagboto? Ituloy mo yung pagbabasa sa popularidad ng tao at hindi nakikilala ng tiyak na kandidato. Kung ganun, naghahangad ka pa ba ng pagbabago? Gamitin sa tama ang iyong boto. Magsagawa ng background check at alamin kung may magagawa at mapaninindigan nito ang kanyang trabaho. Siguraduhin kilala mo ang pipiliin mong kandidato. Popularidad ang isang hakbang sa pagkapanalo, ngunit wag lamang ibate sa kasikatan nito ang iyong desisyon sa pagboto. Hindi lahat ng may pangalan ay iyong maaasahan. Higit sa lahat, gawing sandata ang pag-fact check. Panlaban at pananggalang sa mga maling impormasyon na dulot ng mga mapaninlang. Tiyakin na ang mga impormasyong iyong paniniwalaan ay tama at totoo. Fake news ay kalaban, kaya nararapat na itong bukasan. Maging matalino mong boboto dahil ang bawat boto ay nakakapagpabago. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mamamayang Pilipino. Wala namang tama at mali, pero dapat sa hindi ka magsisisi. Maging mabusisi sa iyong pagpili. Vote wisely. Everyone is talking about the upcoming 2025 midterm elections. Halos kada linggo naririnig talaga natin ito sa news. Eh ikaw, handa ka na ba bumoto?
Para sa mga first-time voters, don't worry because this guide will help you navigate the voting process and empower you to make informed choices. Remember, the elections are a form of political accountability. Every vote counts, kaya naman mahalagang alam natin ang tamang proseso ng pagboto. So let's talk about the eligibility requirements muna. Sino nga ba ang pwedeng bumoto sa eleksyon? To register as a Filipino voter, syempre kailangan na ikaw ay isang Filipino citizen. You have to be at least 18 years old on the day of the election at dapat nakatira ka sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon. Specifically for the barangay elections naman, dapat nakatira ka sa barangay kung saan ka boboto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago ang halalan. So, ngayon na sure ka na pwede kang bumoto, how can you register to be an official voter? Unang-una, secure a copy of the application form. Pwede mo ito i-download mula sa website ng COMELEC o ang Commission on Elections o di kaya ay pumunta sa kanilang mga opisina at humingi ng physical copy. When the form is filled out, proceed to any official registration site near you and follow the registration process that will be handled by an election officer. Huwag mong kalimutang magdala ng isang valid ID. Kapag nasubmit mo ng maayos ang iyong form sa election officer, bibigyan ka ng acknowledgement receipt. Pero before the election day, ano pa nga ba ang dapat natin gawin? Before we vote for anyone, we need to do ample research and get to know our candidates. Alamin ang kanilang mga plataforma at posisyon bago gumawa ng listahan ng iyong preferred candidates. You can do this by watching interviews and debates. Siguraduhin mo rin na you know where to go on election day, meaning, saang polling place mo ba kailangan pumunta? To check your assignment, you may access COMELEC's Precinct Finder once the tool is activated closer to the actual election day. So ngayon, election day na. What do we do? First of all, try to arrive early to avoid long lines. At kapag nandun ka na, these are the steps to follow. First, go to the voter's assistance desk to get your precinct, queue, and room number. Then just head to your assigned room and inform the electoral board of your name, precinct, and sequence number. You'll then receive your ballot, secrecy folder, and marking pen. Once you have these, shade in the candidate ovals completely and make sure you answer the entire ballot properly. Don't forget the list of candidates that you made beforehand. Then just insert your ballot into the vote counting machine and wait for confirmation. Make sure to verify your voter's receipt. If correct, drop it in the provided receptacles. And if not, report it to the election inspectors. Last but not least, have your forefinger stained with indelible ink to complete the process. At ayan, tapos ka na bumoto. Kaya naman sa ating mga first-time voters, huwag na kayo matakot o kabahan. Madali lang naman ang proseso if you follow the guidelines. Remember, your voice matters. Your vote can influence policies that affect education, healthcare, the economy, and many other aspects of our lives. So make sure to participate actively in this important civic duty. Ang bawat boto ay may malaking epekto hindi lamang sa ating komunidad, kundi pati na rin sa ating buong bansa. We need to remember that ultimately, the power emanates from us, the people. Therefore, we also have the responsibility to make good use of this power by electing the right officials. Kaya naman, hinihikayat namin kayong bumoto ng matalino at aktibong makilahok sa pagtataguyod ng ating demokrasya.